So, hello mga langga. Ngayon ay September 24, araw ng um, kagitingan, Charis. So, yung partner ko kasi ang dami niyang gamit na stock dito sa labas. Hindi na namin may kasya sa loob ng kwarto. So, naka-stock siya dyan ng mga 3 months na. And then, I'll show you. Ang sarap ng buhay. Ang sarap-sarap ng buhay Sarap ng buhay. And then, so ayan, pag-uusapan natin mamaya kung paano ang pag-apply ng residente dito sa lugar nila, sa Romania. And then, before that, kailangan nating makita kung ano yung mga gamit niya. Actually, ayaw niyang magpakita daw. Sabi niya, wag daw siyang ipakita. Arte. Marami kasi siya mga kagamitan. Actually, nagagamit pa naman yung iba na i-stock lang sa loob kasi hindi naman kami mahilig talaga magamit-gamit kung ano-ano. So, yung mga gamit niya na yan, galing pa siya ng ibang bansa. Tapos, in-stock niya dito. Mahilig kasi siya mamili ng mga gamit. Ngayon, wala na siyang mapaglalagyan. Ayan, nasa labas lahat. Dahil nang dumating ako dito, gusto ko medyo maluwag na yung kwarto namin. So, yung kwarto niya, medyo malawak naman. Kaya lang, hindi nakakayanin sa mga gamit niya. Malalaki pa kasi yung mga gamit niya. So, tutulungan ko siya maya-maya lamang. Ngayon, may sasabihin pala ako sa inyo mga langga kung paano mag-apply dito. Once na nandito ka na, kailangan mo munang tapusin yung 2 years mo na kontrata. And then, kung gusto mo mag-continue sa trabaho mo, go on. Magtrabaho ka lang sa employer mo. For example, pasok mo dito isa kang domestic helper o kaya naman mayroong kumuha sa'yo galing sa Pinas o sa ibang bansa na nag-sponsor sa'yo makapasok dito. And then, okay, pag-uusapan natin yung single ka, ganon. So, hindi ka pwedeng may kasal dito, ganyan. Kung ikaw ay kasal sa Pinas, pwede mong antayin ang 5 years. Tapos, mag-aral ka ng language nila. Aralin mo yung pambansang awit nila. Tapos, kapag yan ay naipasa mo, pwede ka na, for example, in 5 years, gusto mo na mag-apply, pwede na. Basta, alam mo yung language nila. So, yun yung kailangan mong aralin. And then, sa mga meron namang kukuha sa inyo, for example, may mag-sponsor sa inyo, o kaya meron kayong boyfriend, mga ganon, meron kayong jowa-wings dito, so sila yung magpo-provide sa inyo, kahit di na kayo mag-aral ng language nila, basta pagdating nyo dito, pakakasalan kayo. So yun yung maganda, mas mabilis na makakuha kayo ng resident. And para naman sa iba na ayaw maikasal, example, or kasal ka sa iba, ang pinakamadaling way na manatili ka dito is example kasal ka sa Pinas, naman kayo magpabuntis dito na hindi kayo hiwalay sa Pinas. Pero kung kayo ay hiwalay na sa Pinas, sa asawa nyo talaga, pwede kayong magbuntis, yun yung magiging papel nyo sa Romania. So, 3 option lang siya. Kung ikaw ay single, pwede ka magpakasal dito. Kung ikaw ay kasal sa Pinas at hindi ka pwedeng may kasal dito, and then, syempre, hindi naman kayo hiwalay, maayos naman ang pamilya nyo, sikapin mo maka 5 years dito, aralin mo yung language nila, tapos aralin mo yung pambansang awit nila. So, yun lang. And then, ang last option naman ay mabuntis ka. Pag nabuntis ka ng boyfriend mo dito, siya yung bata, yun yung magiging papel mo. So, kapag i-acknowledge ng boyfriend mo na siya ang tatay ng dinadala mo, automatic na yan. Pag nailabas na yung bata, automatic, mag-iiba na yung papel mo, babaguhin na yung papel mo, magiging family ka na. Reunification, kumbaga, i-apply ka na ng family reunification. So, ang hirap. And so ganun lang yung mga dito patakaran nila. Yun yung alam ko mga sis pero kung feeling nyo na meron pang ibang ibang way, maghanap na lang mag-research na lang din po kayo para mas doble po yung ating kaalaman. So sa akin po kasi yan lang yung idea na mai-share ko sa inyo sa ngayon. And I hope sa lahat po na gusto magpunta dito, huwag po kayo mag-alala, actually safe naman dito.
Sa mga nagtatanong kung okay ba mga tao dito, actually okay naman sila. Maliban na lang talaga kung ikaw ay domestic helper, ito ay depende pa rin sa mga employer kasi may mga employer mapagsamantala. Pero pagka sa labas naman, labas ng trabaho, anyway, friendly naman sila, tapos mabait. And then, since madalang ang mga Pilipino dito sa Romanyang ito, sa bansang ito, since na madalang since na madalang pa ang mga Pilipino dito, hindi pa ganong kabisado ng mga Romanian kung ano ang mga pag-uugali ng mga Pilipino. Hindi nila alam. Mabait naman tayo, masipag, hardworking, matiisin. Kaya lang yung iba kasi masyadong mapagsamantala. Yun yung hindi maganda talaga. So, yeah. Sa mga nagtatanong kung galing ako sa Hong Kong, yes po. Tapos, galing ako ng Hong Kong, hindi na ako nagbakasyon sa Pinas, dumiretso na ako dito nung naaprubahan na yung visa ko. So, kung kayo ay nagbabalak pumunta dito at wala pa kayong visa, pwede pa kayo magbakasyon sa Pinas. Pero once na maaprubahan na yung visa nyo, hindi na kayo pwede magbakasyon sa Pinas. Kasi may question kayo sa immigration. So, ganun lang mga langga. And ngayon, oras na para maghahalong ka tayo ng mga gamit niya. Actually, hindi ko naman alam kung ano mga gamit niya dito na pwede pa magamit natin. So, kasi sabi ko, malapit na yung taglamig. Kailangan na niyang malinis to. Hindi ako. And then, syempre, habang naglilinis tayo, meron tayo nitong kinakain. Actually, ito siya, grapes siya. Ang ganda. Dito lang ako nakakain ng grapes sa kanila kasi so ito, want to sawa tayo sa grapes nila. Nakikita niyo ba ako? So, ito. Wala na tong laman. So, mahilig siya sa kameras. Yung partner ko, ang hilig-hilig. Hindi ko alam kung ano to. Tama. Natin. Mahilig siya sa ganito. Tama? Understand what's this. Gusto natin to. This one, I think we can still use this one kasi bago pa siya. Meron siya pang swimming. Para to sa lamok. This is for mosquitoes. Si mosquitoes, lamok. Meron silang kasets ginagamit. I think this cassette is Tapos may mga baunan siya. May wire pa. Baunan. So, do you have love letter from here? So, manghalongkat ng gamit na. So, ito ikip natin. Alam ko sa ano to, sapatos. Is this for the shoes, right? yeah. This is, sira na siya. It's broken. So, the tablet is broken already. So, I don't know what's this. Oh, this is for the bicycle. You see? Look. It's mabuki man tayo, be. I don't know what's this. The same bicycle. Ang dami niyang gamit. Hindi ko alam kung ilang araw namin ito matatapos. Kasi nga mahilig siya mamili-mili ng mga gamit niya. Hindi ko alam kung saan to. Pang saksak ba to ng ano? Wait, what's this? This is a pump. A pump. Okay. This is how they do it. So, may mga tools pa siya dito na ganito. Ito, mayroon siyang mga ganitong Bible. Mahilig kasi siya sa mga Bible. I don't know bakit marami siyang gamit. So, yung una niyang papel sa sakyan niya. Ito. Oh, yes. This is for GoPro. You put here. Tagahablot lang ako at hindi ko alam kung ano ba yung mga gamit niya. Ganon siguro pag mga lalaki, marami silang gamit na ganito. I have a portamari. For the camera. You put the camera here. No? Yeah, You can walk. Or you can ride a bike. So put nice. the camera here. Then we need to keep this one. Yes. We need to keep it. I didn't know. Look. For what? This one. Like this. And you hold the camera here. Camera. Not the video one, but the photo. Okay. So do you have this kind of camera? Yeah. Okay. Alam ko tubigan to. Tubigan to. Can you tell me what's for this? Water? No. Alcohol. Okay. Mga tao dito hindi mahilig sa English. Romanian. So kung kayo ay pupunta dito, kailangan nyo mag-aral ng Romanian. Kasi ako tamad ako mag-aral ng Romanian. Umaasa ko sa kanya. Pag hindi ko maintindihan yung kausap ko,
Kinakalabit ko siya. So, yan. Tapos siya yung magta-translate. So, kasama namin dito nanirahan yung tatay niya, pero hindi kami nag-uusap. Pag ako naman kinakausap ako ng tatay niya, ginagawa ko naman, tinatanong ko siya kung ano, secret. Ngayon, nagtatanong siya kung ano daw yung mga sinasabi ko. Mag-aaral ako ng Pilipino. Bakit ba? Ako nga, nag-aaral nga ako sinusubukan kong mag-aaral ng lingwahe niyo. Oh, di ba? May alam na ako sa salita nila, sa greetings. Siya wala. Do you know some Filipino words? Even just one? Salamat po, kumusta ka? Hola kala. Hola. So, salamat po, kumusta ka? That's it. Kung makikita niyo yung flowers na yun, bigay niyo yan sa akin. Tapos tinanong ko siya kung anong kasalanan niya. Sabi niya wala daw. Kasi first time niya magbigay sa akin ng bulaklak. Bulaklak. Tapos tinanong ko siya, walang okasyon na, bakit ka nagbigay? Wala lang, trip ko lang. Saka sa trip niya, no? Tapos mga gustong kumain ng grapes, pumunta lang po kayo dito. Libre lang. Just in case. Kumbaga sa atin, para siyang yung tiger na pausok. Meron pa siyang tissue, pamunas, tapon. Sa kanya. Hindi ko alam bakit masyado siyang pinkish. Halos lahat ng gamit niya pink. Halos tatapon niya yung kulay pink, tapos kikit niya to. Kasi ayokong gumamit, baka mamaya, dati niya mga yung gumagamit ng mga ganun. Hindi, mas maganda na rin na i-let go na lang. Kaysa, basta yan. Marami siyang gamit. Hindi ko alam kung ginagawa siya gamit niya. This? I will tell you, but for you, sis. How do you think? What's that? For you? Is that yours? No way. It's a dress. It's not a dress, it's like a very long shirt. A long shirt? Yeah, It's a dress. It's like, what do you think? It's a dress. Do you think it's okay for you? I don't know. I never wear like this. I think it's a dress. It's nice. It's pretty. And this goodbye. Bless you. Yeah, this is my pistol. Ah. Bless you. Tanatati. So, kapag nababahin sila, kailangan sabihan mo, Tanatati. O nga pala, pag-uusapan natin paano ko siya na-meet. So, mga langga, na-meet ko siya sa Tinder. So, before, ayoko talaga mag-Tinder. Ayoko mag-online. We met from Tinder, right? Did you many Filipina from Tinder? The first. There are Filipina, pero madalang ang Filipina dito sa nag-online ng Tinder kasi karamihan kasi ng Tinder ng mga baguhan, hindi naman siya baguhan sa mga online dating. You are not new for online dating, right? You use even before, right? Yeah, but I didn't do anything. Oo, pero hindi niya raw ginagamit sa seryoso. Ako kasi, I have friends na nagsabi sa akin mag-online ako ng Tinder. So, when I use the Tinder, sabi ko may bayad naman ang Tinder, tsaka hindi naman ako nagra-rush. And that time, sabi ng ganoon na magva-Valentine's na, dapat meron kang partner. So, it was almost Valentine's. Told me, just make accounts or download Tinder so you can find your date on Valentine's. So, actually, I used Tinder for 1 month. Pero hindi ko siya ganong sineryoso kasi nga, I was kinda busy. So, nag-open ako ng Tinder for last January. So, nagkakilala kami ng February bago mag-Valentine's. I think 3 days before Valentine's. This year lang. Actually, yung Tinder may bayad siya ha. Pero once na-match yung yung profile nyo, walang bayad, libre lang yun. So, doon kami nag-start nagkakilala, nagkaroon kami ng conversation. At first, parang hindi ako ganun ka-excited, pero binigyan ko lang siya ng chance. So, I told them, I'm not that really excited. On the first chat with you, it was like, so nung after 3 days, yata nag-usap kami, every night nag-uusap kami. Pagtapos ng work ko, kasi nga, nagtrabaho ko ng domestic helper nun eh. After 3 days namin na pag-uusap sa cellphone, nag-decide kami na magkitang dalawa.
na nakita kami unang date namin. Because I know the first time Uh-huh. we went in Kili Dobroji. Oo. Dinala niya ako doon sa first meet namin doon sa pasyalan dito. So may pasyalan kasi sila dito na para mga 1 hour ahead. Doon niya ako pinasya. Tapos yun yung unang meet namin. Tapos minute namin yung, before pala kami namasyal doon, nag-meet pala kami ng friend ko. Friend ko siya noon, pero ngayon hindi na kasi nga. Siyempre, mahirap kasi yung yung tao pag mainggit sa katawan, hindi niya mapipigilang magkwento sa ibang tao ng tungkol sa'yo. Ganun ba? So, pagkahapon na, dinala niya ako sa kapihan, nag-tea kami, nagtsaa kami. So, before I went home, we had our tea. Tea, right? Yeah. Tea. So, pagka-8 ng gabi, hinatid niya ako sa trabaho kasi nga kailangan ko nang umuwi. At limitado pa lang ang oras ko noon. Tapos sa simula nakala ko hindi na kami magkaroon ng komunikasyon. Tuloy-tuloy yung komunikasyon namin. So, after our first meet, we continue our communications every night. Until the next week na day off ko, we meet again. Wala siya maalala sa second meet namin. Pero ang totoo, hindi ko lang paano ba nangyari yun nun. Namasyal yata kami. So kasi, andun na yung tuloy-tuloy ang communication namin. Tapos nag-trust ako sa kanya. Ganun din siya. So after that, hindi ko na in-expect na magkaroon pa kami ulit ng communication. After our second meets, I didn't expect that we continue our communications then. Really? Why? I don't know. You thought that I don't like you? Something like that. And then, syempre kasi karamihan dito, yung mga nakikipagkita lang sila tapos hindi kasi seryosohin once na makita nila na meron silang hindi nagustuhan sa'yo, tapos hindi na sila sa'yo makikipagkita sunod. So, yun yung ina-expect ko na, hindi na ito makipagkita. Pero, but then, tuloy-tuloy naman yung communication namin, so okay naman. So, parang kung tanga nagaganon-ganon sa buhay. Hanggang sa, nagpaalam ako sa amo ko na sabi ko, pwede ba akong matulog sa kanya? So, sabi ng amo ko, sige, ibigay mo yung ID niya para payagan kitang matulog sa kanya. So, kada day off ko, natutulog ako sa kanya, ganyan. Tapos, hindi ko akalain na sinishare ko doon sa tinuturing kong kaibigan. Sinasabi niya pala sa amo niya. Nung sabi niya sa amo niya, yung amo niya, magkaibigan kasi sa amo ko. Magkaibigan sila. Nag-share din pala yung amo niya sa amo ko at pinagsabi niya yung amo ko, na ba't mo pinapayagan yan? Kung gayahin niya ng mga katulong namin. Ganyan. Tapos, sabi ng amo ko na huwag ka mag-share sa kaibigan mo kasi nga, madaldal sila. Tapos, syempre gusto kong pagbigyan yung pabor mo. Ganyan. Kasi gusto kita, ganun, sabi ng amo kong babae. Sabi ko, actually, gusto ko rin naman sila. Kaya lang siguro nung medyo, medyo hinihigpitan na ako ng amo ko gawa nung sa kakilala ko, doon ako parang na-disappoint din. Tapos, syempre, nagtatrabaho naman ako ng maayos. Wala na naman ako ganong ang pahinga. Pero, yung kain ko lang sa tanghali, saglit lang yun. 10 to 15 minutes lang ang kain ko. Tapos tuloy-tuloy trabaho hanggang alas 9 ng gabi. Minsan nabutan pa ako ng alas 10 ng gabi. Tapos maaga pa ang gising. Pag nagising na yung mga bata, kailangan mo rin gumising. So yun yung masaklap na hindi ko na kinaya. And then sabi ko nga, nung time na yun na parang sabi ko parang hindi ko na kaya, gusto ko mag-resign sa amo ko. And then siguro mga 2 months na 2 months before, na ako na gusto ko nang umalis sa amo ko. Tsaka sabi ko nahihirapan na ako. So yun lang, nag-usap naman kami ng partner ko na di bali na magtrabaho ako sa malayo, ayaw niya ng malayo. Kaya sabi ko na kayong gagawin na. Najuntis ako mga mari. Nung mga siguro April yun, sabi ko parang may something sa katawan ko. Nararamdaman ko talaga siya. Tapos mabigat maglihi ng lahi nila. So, basta pag kayo nag-online ng Tinder, mag-ingat po kayo at marami po kasi diyan ang mga loko-loko din. Kaya hindi ako ganong nagtitiwala sa mga online. Pero tinry ko lang naman kung mag-work kaming dalawa. So, nag-work naman siya and then nakita ko naman na mabait siya. Tapos katulad ko din na pag nag-uusap kami puro about sa Bible, about sa Panginoon, about sa paniniwala ang pinag-uusapan namin. So, diyan mo makikita kung totoo yung lalaki sa'yo o hindi. Tapos paano mo malaman yung lalaki na seryoso sa'yo kapag consistent ang contact niya sa'yo?
gano'n. Tapos maliit na bagay nagsasabi siya sa'yo, nagkukuwento siya sa'yo, nagse-share siya sa'yo, tinatanong niya yung bawat araw mo, kung kamusta ka, yun yung seryoso na lalaki, yung totoo. Kaya kapag nakatagpo kayo ng ganoong lalaki dito, seryoso yun. Pero magdoble ingat pa rin kasi meron pa ring iba na sa umpisa seryoso kapagka nagsawa na sa'yo iiwan ka na, maghahanap na ulit ng iba. Pero since madalang kasi yung mga Filipina dito ta's karamihan ng mga Romania na naka-experience na magkaroon ng Filipina, mas ginugusto na nila magkaroon ng Filipina kaysa sa kalahi nila. Kasi yung kalahi nila masyadong demanding. Tapos mataas yung standard baga. Maraming request, ganyan. So, tayo mga Pilipina, alam naman natin na simple lang tayo. Gusto lang natin yung kahit mabait, okay na tayo doon. Kasi ayaw natin na niloloko tayo, di ba? So, yun nga. Ayaw natin ng pasaway na lalaki. So, pag nakatagpo tayo ng ganoon, ingatan na. Basta pag nag-online dating kayo dito sa lugar na to, mag-ingat lang kayo. There are some guys that they just want to use your body and then after that, they will leave you for nothing. So, be careful, okay? Yan lang yung masuggest ko sa inyo. Because not all guys here in Romania are nicer. Some of them are user. So, be careful, okay, mga langga? So, for today, yan lang muna ang aking kwento sa inyo. And kasabay ng pagtulong ko sa kanya dito. Ngayon, di pa kami tapos. Kailangan pa siyang tulungan. Ayan, marami pa. Ayan, nakaisda. Ang dami kasi nilang gamit. Ang dami niyang gamit. Actually, hindi naman siya dito nakatira talaga. And then, yung parents niya lang nakatira dito. Kaya lang, sa ngayon, para mas makatipid siya sa renta niya, pansamantala dito muna kami. Ganon. Pero okay lang naman sa akin. Sana wag kayong magsawa, magsubaybay ng aking video. Kasi hanggat meron akong nakukuhang information na makakatulong sa inyo, ay isi-share ko naman po dito sa inyo. So, sa mga nag-inquire po pala ha, at tuloy-tuloy na nag-message sa messenger ko, hindi ko na po kayo marirespondan po, okay? So, nagbibigay na lang po ako ng ibang options or idea na ang gagawin nyo, maghanap na lang po kayo ng ibang agent sa Facebook or sa page na makatulong sa inyo kasi wala na po akong agency. And see you po sa susunod ko na video na pag-uusapan natin ang tungkol sa driving, paano kumuha ng driver license dito sa Romania. Thank you.